Guys, meron na namang bagong loan app sa Google Play Store po, no? Downloadable po siya doon, which is itong si Cashpedia Loan App. O, di ba may papedya-pedya na tayo ngayon. So, nagbibigay po siya sa atin ng instant loan offer. Don't worry, kahit po tayo ay unemployed, housewife, freelance, student po, pwede po tayo mag-apply dito. And don't worry din, hindi naman po siya nanghihingi ng income proof dito. Madali lang mag-apply, guys. And not auto withdrawal siya, ha? Not auto disbursement siya. Don't worry, tayo pa rin po yung pipili kung gusto nating mag-loan dito. Disclaimer lang po muna, no? This video is not sponsored by this loan app. Nakita ko siya sa isang ads kasi. Alam niyo naman, nalapitin tayo ng mga bagong loan app, no? So, gusto ko siyang i-share sa inyo para if ever gusto niyo siyang i-try, at least makuha niyo yung tamang expectation niyo dito sa loan app po na ito. Mabigyan ko kayo ng heads up dito. O, di ba? Ayaw niyo pa yon, ako na yung mag-take ng risk para sa inyo, para before trying, at least na pag-nilay-nilay niyo man lang kung gusto niyo pa rin siyang i-try. So, nung nakita ko siya sa isang ads po ng aking SockMed account po, no? So, nakita ko naman talaga na loan app talaga ito. Malinaw naman sa atin yung pangalan ng loan app, which is it's si Cashpedia Loan App. So, nung pinuntahan ko siya sa Google Play Store, guys, may mataas siya na ratings, may mga reviews na siya. So, meron ng mga nakapag-try, pero kunti pa lang nakapag-downloads po nito. Nasa 1,000 downloads pa lang siya. At sabi niya po dito sa Google Play Store, nagpapautang daw siya ng up to 50,000 pesos. Siya daw po ay SEC registered po. So, under po kay Cashpedia Lending Incorporated po. So, tinignan ko po agad po sa SEC website, under sa list of recorded online lending platform, pero hindi ko po siya makita doon. Hindi po siya visible sa list of recorded online lending platform na dapat nandoon siya kasi loan app po ito. I don't know kung pinaprocess pa niya yung registration niya. So, sa app info niya po dito, no, na-release daw siya last July 2025 lang at nagkaroon siya ng update this September 2025 lang. So, bago pa lang talaga siya. But anyways, hindi natin alam pa yung kalakaran talaga nito. Kaya dito na tayo papasok, guys. Kailangan nating silipin at susubukan ko siya mismo. Bibigay ko sa inyo yung tamang expectation nyo dito sa loan app na ito. Don't worry. Step by step, kailangan po muna natin alamin yung application process niya kasi hindi naman tayo makakwalify sa loan offer niya kung hindi tayo mag-undergo sa application process niya. So, may mga details kasi sa application process na kailangan nating malaman po. Kaya isa-isahin natin yan para mabigyan tayo ng loan offer. And then here po, bubungad sa atin dito yung privacy statement po nila na I need to allow or I need to agree po na ma-access daw po nila yung ating SMS, location, device data, and etc. So, in-agree ko po siya for me to proceed. And then here po is I need to input my mobile phone number. And then guys, papadalan po tayo ng verification code na galing mismo naman po kay Cashpedia Loan App. And then here po, sa homepage niya nga, so nakalagay nga po dito, may maximum credit limit daw po sila ng up to 50,000 pesos. Dahil bagong loan app po ito, wag po tayo masyadong mag-expect, guys, na mataas po yung loan offer niya po sa atin. Pero guaranteed na ma-offeran talaga tayo, for sure na ma-offeran tayo nito once po na mag-undergo lang po tayo ng application process niya. Anyways, no, without further ado, kinlik ko itong apply now. Well, here po, before I proceed, guys, kailangan ko daw pumunta sa setting ng phone ko para i-permit ko daw po itong app na ito sa phone ko. Kasi kung hindi rin ako makapag-proceed. So, after po nito, nag-back naman po ako sa application process right away. And then, kinlik ko po ulit itong apply now. Then, after po nito is agad-agad, I need to choose the ID verification na po dito, no? So, anyways, ito po yung mga IDs po na nire-require po nila. Then, for this one po, I choose my PhilHealth ID lang po. And then, pipicturean ko din daw po siya. Then, right after po, mag-auto capture po yung details ng ID ko, including my ID number, full name. And then, may mga personal details po na kailangan din po natin i-undergo dito sa baba, like my gender, date of birth, addresses, marital status, educational level, ownership of property, and then number of credit cards. Then, after filling up, next po nito is the work information na po. So, here guys, it talks about our company details, work information, income details. Well, ito po yung employment status po na sinasabi ko nga sa inyo na kahit nandito tayo sa housewife category, student, unemployed, freelance, nang kahit self-employed po tayo, so kahit anong piliin po natin dyan, is no problem po. Pero meron of course dito mga employed individuals pa din po, like for example, clerk ka. Kailangan mong mag-provide company details, work details, income details po. If ever naman gusto mong maging housewife lang or unemployed, ang hihingiin lang po sa atin is yung ating income details na madali lang naman compared doon sa employed individual. So for me, I choose unemployed. And ang kailangan ko nga pong i-provide yung ibang hinihingi po nilang details po dito. Which is dito sa baba guys, no? Buti na lang naman, optional po itong Viber account, Facebook account, alternate phone number, hindi naman required fill up pa. Anyways, after nito, next tayo, which is the emergency contact na po ito. So, dalawa lang po yung hinihingi nila. We can manually fill up this one. We can also use po our phone book list para hindi tayo mahirapan mag-fill up. Then, right after po nito is the facial verification po. Magsi-selfie lang po tayo dito. And then, meron po agad tayong agad-agad na instant loan offer po. For me, na-offeran po ako ng 1,000 pesos. Diba? Grabe na
na 1,000 pesos lang talaga. Anyways, ito na nga yung portion na hindi naman siya auto disbursement. Pinakita sa atin yung loan details and kung gusto po natin mag-loan, tsaka po tayo magpo-provide ng withdrawal account po dito sa baba. 'Di ba? Kahit pa paano, hindi po sa pilitan ng pagpapautang po nila sa atin, tayo pa rin po yung pipili if bet natin yung kanilang loan offer or summary of loan. Anyways guys, so 1,000 pesos no, ang akin daw pong service fee dito is 260 pesos. So open natin yung details ng service fee. So kaya po siya nag 260 in total because of the account maintenance fee na 85 pesos and then risk management fee na 175 pesos. So to make it 260 pesos nga po yung total na ibabawas na siya sa 1,000 pesos na loan amount ko. Kaya ang matatanggap ko na lang po or yung amount daw na madidisburse na lang sa akin ay 740 pesos. And then guys, dito sa repayment plan ko, so from today that I'm trying, this loan app po is within 7 days to pay po ang aking first repayment dito. So isa na naman pong bagong loan app na 7 days to pay lang po yung kanyang repayment. Though sinasabi niya dito na may term siya na up to next year po yung payment, pero piso-piso lang din naman. And for sure po, kapag mga ganito po, yung ating first term po is mawi-wave na po yung term 2 to term 6. So usually ganon. Anyways guys, baka magtaka kayo bakit hindi eksaktong 1,000 pesos yung babayaran ko dito. Yes, may excess po siya na 76 pesos which is ito po yung interest rate niya po. Kasi kanina po, yung 260 na yon is service fee niya po. Magkaiba po sila. So, diba? So, kinumpute ko siya, pinag-add ko ito, interest rate niya na 76 plus 260. So, nakakuha po ako ng interest rates po of 33.6%, no? Effective interest rate po. Ito, pinagsama ko na po yung interest rate at service fee. For 7 days to pay ito ha. Again, to sum it up, tatanungin kita, after seeing all the application process after dito sa loan summary niya, kumusta? Gusto niyo pa rin bang mangutang dito? Bet niyo pa din ba siyang utangan? Oo, makakautang naman talaga dito. Transparent naman tong loan app na ito. Again guys, hindi siya buong matatanggap. 7 days to pay. Mataas yung interest rate. Okay ka ba doon? Well, kung ako yung tatanungin mo, hindi ko po siya bet. Hindi ko po siya marirecommend kasi mataas yung kanyang interest rate for me ha. And then within the short period of time, 7 days to pay lang. Ang bilis lang po ng 1 week guys. Ang bilis lang po ng 7 days. Though maliit lang naman yung loan offer sa atin, pero I find it sayang din yun no. Sayang din. Sobrang laking service fee nila and then may interest rates pa niya. Well, pag-isipan nyo pong mabuti ito. Hindi ko siya marirecommend pero wala akong magagawa if ever na gusto nyo pa rin siyang utangan kasi kayo naman yung nangailangan no, hindi naman ako. Pero at least na nakuha nyo yung tamang expectation nyo sa loan app na ito, kayo na bahala if bet nyo pa rin siya i-go. So anyway, sino na nakapag-try dito kay Cashpedia loan app? Paki-comment down below po para aware po yung iba nating viewers. Don't worry, lagi naman po ako mag-a-update sa inyo kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click nyo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Thank you for watching this video. Bye!